Paolo. Mukhang hindi mo rin kayang kontrolin ang sarili mo. Ang iyong third leg kasi. Tingnan natin ngayon kung makikipaghiwalay pa sa'yo si Bea. Bea, labas ka muna sandali. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yon? Hindi pa pwedeng dito na lang? Ito kasi, ay nako, baka hindi ito ang tamang lugar. Bakit naman hindi? Boyfriend ko si Paolo. May karapatan siyang malaman ang lahat tungkol sa akin. Bea, ikaw ang may sabi niyan ha. Kung ganoon, sasabihin ko na sa harap ng lahat. Ako na ang magsasabi. Bea, kahapon nakita ng kaibigan ko na nagkakabistayan si Paolo at isang babae na kuhanan pa ng litrato. Tingnan mo. Now, totoo ba yan? Parang hindi ganun si Paolo ah. Tama. May girlfriend siyang reyna ng campus. Tapos may iba siyang yakap-yakap, hindi ka panipaniwala. Daniel, huwag mo namang baluktutin ang katotohanan. Hindi. Ano bang sinasabi ninyo? Ganun ba ako? Kung wala akong ebidensya, hindi ko sasabihin yan. Halika, tingnan ninyo. Si Paolo ba yan? Grabe. Oo, di ba? Si Paolo ba yan? Wow. Di ba? Di ba? Ay, si Paolo nga. Paolo, hindi maganda yan. Alam naming mayaman kayo, pero wag kang magloko. Tama, babaero. Paolo, ngayon anong dahilan mo? Paolo, magpaliwanag ka naman. Wala ka bang sasabihin? Anong ipapaliwanag ko? Mukhang nahuli ka na kaya wala ka ng pakialam. Bea, nakita mo na, si Paolo hindi siya taong mapagkakatiwalaan. Kung ngayon pa lang ganyan na siya, Bukas pa kaya? Tama na. Daniel, paulit-ulit mo kaming pinag-aaway ni Paolo at ako. Ano ba talaga ang gusto mo? hindi Bea, ako. May litrato ako ha. Si Paolo siya, Selfie lahat itong mga litrato. Hindi mo ba sinabi na galing sa kaibigan mo to? Bakit? Yung kaibigan mo? Siya ba yung babae sa litrato? hindi Bea, makinig ka muna sa akin. Hindi ko kilala yung babae. Ako, talagang hindi ko siya kilala. Ganon ba? Paano naman yung narinig ko sa babae? Ikaw raw ang nag-utos sa kanya para akitin ako. Para magkagulo kami ni Bea. Parang mas makatotohanan yung sinasabi ni Paolo ayon sa naririnig ko. Totoo naman. Alam naman natin lahat sa klase, hindi maganda ang reputasyon ni Daniel. Ako, hindi, huwag kayong magsalita ng walang basehan. Talagang hindi ko kilala tong taong to. Talagang hindi ko siya kilala. Daniel, kapag kailangan mo ako, kilala mo ako. Kapag hindi na kailangan, hindi mo na ako kilala. Ganun ba? Ikaw, Ay shit, nandito na yung mismong babae. Nalutas na ang misteryo. Pero sabihin ko, ang sama naman ng ginawa ni Daniel. Naghahanap pa siya ng tao para pagtripan si Paolo. ikaw, bakit ka nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. 20,000 piso ang napag-usapan, 10,000 lang ang binigay mo. Nasaan na yung isa pang 10,000? Wala pa yung allowance na ipapadala sa akin ng pamilya ko. Narinig ko na ang pagbili ng bahay at sasakyan na hulugan. Pero ngayon ko lang narinig na ang pagpapatrabaho sa tao ay pwedeng hulugan din. Daniel, naghanap sa akin si Rachel Sison. Naipaalam ko na kay Bea at sa opisina ng Dean. Naipaalam ko na rin sa kanila. Dahil sa ginawa mo, napagpasyahan nila, napalayasin ka sa paaralan. Ikaw, anong sinasabi mo? Paolo, dahil magkaklase tayo, huwag mo akong ganyanin. Daniel, kasalanan mo yan. Totoo, sina Paolo at Bea tahimik lang at di nanggugulo. Ikaw palagi na lang ang nanggugulo. Nang plant ka ng ebidensya at isinisi kay Paolo noon, di ka ba nag-isip? Hindi pwede. Di ako pwedeng matanggal sa eskwela. Kung matanggal ako sa eskwela, papatayin ako ng mga magulang ko. Paolo, alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako ngayon. Pangako, hindi na ako mag-iisip pa kay Bea. Pwede ba? Noong palaro, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo iningatan, lalo ka pang naging agresibo. Ang mga taong kawawa, may dahilan kung bakit sila kinamumuhian. Ang nangyari sa'yo ngayon. Lahat yan, Daniel, kasalanan mo. Bitiwan mo ako. Ayoko. Bitiwan mo. Ayoko. Kung di mo ako papayagan, hindi kita bibitawan. Bitiwan.
Ayoko. Naku, ang kulit. Hindi ba to yung pangakong sinabi ko sa'yo? Tumayo ka. Kuya Jose, Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Nangako ako kay Paolo na sasapakin kita. Inisip ko hintayin muna na gumaling yung sugat mo. Pero yung ugali mo, sadyang nakakainis. tara na. Ayoko, di ako alis. Mali ako. Kung wala nang ibang usapan, mauna na ako. Sige, ite-transfer ko na lang sa account mo. Naniniwala ako sa'yo. Ang sakit! Maganda ba? Bakit hindi ka sumabay sa kanya? Hindi ba't sabi nga ng mga kaklase, may girlfriend ka ng napakaganda, ang reyna ng campus. Tapos, hahanap ka pa ng ibang babae? Pero sa tingin ko gusto mo siya. Wala naman. Tara na, nagsisimula na naman silang magpaasa sa mga single. Binabati kita, host. May bagong gawain. Imbitahan si Bea na sumama sa iyo sa ospital para makilala ang mga magulang mo. Kapag pumayag si Bea, makakatanggap ka ng gantimpala. Mula nang matapos ang palaro hanggang ngayon, wala pang bagong gawain na ibinigay. Akala ko nagwelga na ang sistema. Oo. Mamayang gabi, samahan mo ako sa ospital. Uuwi na si tatay. Balak ko sila idalhin sa Villa Tabing Ilog. Sige, Sasabihin ko muna sa bahay. Mamayang gabi kakain tayo ng sabay, di ba? Hasta si Fix ta. Binabati kita, host. Natapos mo ang gawain. Gantimpala mula sa sistema. Isang Heart of the Ocean Blue Sapphire. Sa susunod na lang. Gusto ko munang bigyan sila ng oras para masanay. Tay, wala pa bang sagot mula sa mansyon ng Muñoz? Sinasabi ko sa'yo, araw-araw wala ka bang iniisip kundi cellphone at babae? Wala ka bang ibang importanteng ginagawa? Hala, tatay. Kasi naman, ang pamilya natin, ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Tay, tanungin mo naman ulit, please. Anong tanong-tanong? Di mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Ang mansyon ng Muñoz, nauna nang nakakuha ng proyekto sa Linway. Ha? Di ba't wala namang pera ang Muñoz Group? Paano nangyari yon? Itong si G. Muñoz, medyo sobra naman. Sabi niya pag-iisipan muna niya. Okay lang kung di ka sumagot, pero yung palihim na kunin ang proyekto sa Linway, malinaw na ayaw niyang maagaw ko, di ba? Grabe naman sila. Di ba tayo ay... Anong alam mo? Kakakuha lang ng Muñoz sa proyektong yon sa Linway. Sikat na sikat sila ngayon. Kung lalaban tayo ngayon, di ba tayo lang ang mapapahiya? Tay. Si Bea. Ako. Bea, mukhang sa huli mamatay ka sa babae. Yung mga bagay sa pagitan ninyong mga bata, hindi ako makikialam. Pero may nabalitaan ako. Yung si Bea, may boyfriend na raw. Ano? Anak ka talaga. Sabi ko na nga, okay na ako. Ayaw mo lang maniwala. Parang ginagawa mo akong inutil o pilay na tao. Nakakahiya kay Bea. Tay, kakalabas mo lang sa ospital. Bilang anak mo, dapat lang na magmalasakit ako. Anong ipinagmamalaki mo? Sa tingin ko, wala ka lang magawa kaya ganyan. Sir Reyes, handa na po ang sasakyan. Ayan, nakikita mo, nakakaabala pa kay Sir. Si Sir, wala bang sariling gagawin? Si Ricardo Reyes, maalalahanin lang po si Sir Reyes. Kayong lahat, tinatanggol ninyo ang batang ito. Sige na tay, uwi na tayo. Ha? Anak, ito ba ang bahay na binili mo? Ang ganda naman nito. Kung malaman ni nanay at tatay na may daan-daang bilyon ako, at ako ang pinakamalaking shareholder ng Mido Group, baka mahimatay sila sa gulat. Mukhang kailangan kong unti-unting sabihin sa kanila. Binabati kita. Natanggap ang gawain. Sa harap ng iyong mga magulang, mag-propose ka kay Bea. Kapag natapos ang gawain, Makakatanggap ka ng gantimpala mula sa sistema. Sistema, biglaan naman to. Wala pa nga akong nahandang singsing. O kung ano pa man, paano ako maghahandog ng kasal? Ay, hindi. Ang ibinigay ng sistema kanina ay puso ng karagatan. Na naman, inihanda mo na ng maaga. Para sa akin. Sige na nga, hayop na sistema to. Magaling ka talaga.
Paulo. Kaya mo yan, Paulo. Laban lang. Paolo, anong ginagawa mo? Wala lang. Bakit ka nandito? Pinapunta ko si Bea. Sabi ko sa'yo, samahan mo ng maayos si Bea. Nag-iisa ka lang sa kwarto. Anong ginagawa mo? Anong hawak mo? Patingin nga. Wala lang. Hoy! Wak! Ito yung dati na kwintas na binili sa auction. Yung puso ng karagatan na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kaya pala ang ganda. Isang kwintas lang ito. Ang mahal pala nito. Tita, yung sinabi kong numero kanina, kapag pinalitan ng pera dito sa atin, 10 beses pa ang halaga. Anak, bakit may ganyang kamahal na kwintas dito sa kwarto mo? Tsaka, bakit mo itinatago kanina? Ikaw? Hindi naman siguro magpapakasal ka kay Bea? Ano? Magpapakasal? Sino ang magpapakasal? 4 lang tayo dito sa kwarto. Kung hindi ikaw ang magpapakasal, edi si tatay mo? Anak, magpapakasal ka na talaga kay Bea. Oh. Pero, nasira ni nanay. Ano? Nasira ko? Mag-propose ka ulit na lang. Dahon, lumabas tayo. Para magkaroon ng privacy si Ryan at si Bea. Lumabas tayo. Paolo, seryoso ka bang magpapakasal ka sa akin? Bea, alam mo ba, kung kailan ako'y nahumaling sa'yo? Noong unang beses tayong nagkita, kung tama ang alaala ko noon, ganito ka palang kaliit. Ako naman noon, talagang duwag sa anumang problema. Tumatalikod lang ako. Pero hindi ko alam kung bakit nang makita kong inaapi ka ng iba. Kusa akong sumugod. Sayang lang, pagkatapos noon, hindi na kita muling nakita sa mga panaginip ko. Pero mabuti na lang, nakikinig ang langit sa puso ng bawat isa. Alam niyang hinahanap kita, kaya't elementarya, high school, kolehiyo, maging sa universidad. Magkaklase tayo. Bay, sa totoo lang, ang paglalahad ko ng nararamdaman ay maaaring biglaan at medyo pangahas. Pero mabuti na lang, nagkatuluyan din tayo. Ngayon, baka may kakayahan na akong protektahan ka, pero hindi pa ito perpekto. Tulad ng pagpapakasal, dapat sana ay singsing ang inihanda ko. Pero ako, kwentas na may brilyante ang dala ko. Bea. Payag ka bang pakasalan ako? Oo. Bea, isusuot ko na ito sa'yo. Paolo, alam mo ba? Sa totoo lang, nang ang maliit mong katawan ay humarap para sa akin, noon ipinangako ko na sa sarili ko, ikaw lang pang pakakasalafo. Makita ang aking anak na kasama ang taong gusto niya at nagtagumpay sa pag-propose ay napakagandang balita talaga. Akala ko nga hindi ko naaabutan ng araw na ito. Anong sinasabi mo? Hindi ba't sinabi ng doktor na ang dati mong sakit sa puso dahil sa gamot na binigay ng anak mo ay tuluyan ng gumaling na? Sa mga susunod na araw, kailangan mo pang mag-alaga ng magiging apo natin kay Bea. Tama ka. Mula na ngayon, tapos na ang ating mga paghihirap at magiging masaya na ang buhay natin. Boss, ito na ang lahat ng impormasyon tungkol sa walang kwentang taong iyon. Si Paolo Reyes. Sa lungsod man o sa buong probinsya, parang wala namang malaking angkan na ang apelyido ay Reyes. Itong lalaking ito, nagmamaneho lang ng sira-sirang Ferrari, akala mo kung sino na. Nangahas pang makipag-agawan sa akin sa babae. Boss,
Paano kung kami na lang ang bahala para pagtutuhan siya? Sige, bigyan ninyo ng leksyon. Boss, maaasahan mo kami. Talagang gagawin namin na hindi na siya lalapit kay Bea. Panahon na rin siguro para puntahan ko si Bea. Bea, huwag ka nang bumili ng kahit ano. Alam mo naman ang kalagayan ko ngayon. Wala namang kailangan ang mga magulang ko. Pero kahit na ano pa ang sabihin na ngayon ang unang pagkikita ng ating dalawang pamilya, dapat akong bumili ng kahit kaunti. Hindi pwedeng palagi na lang ikaw ang nagdadala ng mga bagay sa bahay namin. Sige na nga. Hintayin mo ako sa mall. Pupunta na ako dyan. Lumabas ka na. Sino kayo? Huwag mo kaming tanungin kung sino kami. Nandito kami ngayon para turuan ka ng leksyon. Huwag kang mag-ambisyon sa taong hindi para sa'yo. Hindi kayo galing sa eskwelahan, di ba? Anong pakialam mo? Sige, lapitan nyo at turuan ng leksyon. Ngayon, pwede na bang sabihin kung sino ang nag-utos sa inyo? Ang Cheongsam na ito mukhang maganda at eleganteng tignan. Magugustuhan kaya ito ni Tita Maria, sir? Pakibalot nga po ang mga Cheongsam na ito. Sige po, miss. Sa mga bagay na ito, sa tingin ko sapat na ang mga ito. Salamat. Bea, pwede ba tayong mag-usap? Sino ka? Magpapakilala ako. Ako si Marco Ramirez. Bea, meron ka bang meron ka bang time para makipag-dinner sa anak ng chairman ng Ramirez Group, si Marco Ramirez? Ano ang sinasabi mo? Pasensya na, hindi kita masyadong kilala. Wala tayong pag-uusapan. Bea. Bea, Kinong Marco, darating na ang boyfriend ko. Pakiusap maging desente ka. yung boyfriend mong yan, inimbestigahan ko na. Wala yan kundi isang bagong yaman na may konting pera lang. Hindi ka bagay sa ganyang klasing tao. Lalo na sa mansyon ng Muñoz. Ikaw at siya, wala kayong patutunguhan. Ginoong Marco, naisip mo na ba na baka ikaw mismo ang hindi tama ang naimbestigahan mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Marco, maging desente ka naman. Bea, ano bang nakita mo sa kanya? Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Para sa akin, walang sino man ang makakapantay kay Paolo. At saka, minura mo ang boyfriend ko, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Ako? Humingi ng tawad sa kanya? Ano ba, tama ka pa ba? Ako ang magiging tagapagmana ng Ramirez Group. Paano mo masasabing hihingi ako ng tawad sa kanya? Ang boyfriend ko ay hindi basura. Humiling ka ng tawad ngayon at umalis ka na. Pwede kong kalimutan ang lahat. Kung hindi, pagdating ni Paolo, hindi na ito magiging madali. Bea, mukhang hinugasan ka na niya ng utak. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang boyfriend mo, hindi na siya makakarating ngayon. Kung gusto mo siyang makita, baka kailangan mong pumunta sa ospital. Ano ang sinasabi mo? Ang makipag-agawan sa akin ng babae. Ganyan ang kapalit. Nagpahanap na ako ng mga taong aawayin siya. Malamang ngayon, binubugbog na siya at naghahanap ng mga ngipin niya sa sahig. Anong pinagtatawa mo? Ang mga naghahanap ng ngipin sa sahig, malamang ang mga tauhan mo. Tama si Bea, Ginoong Marco. Ang mga pinahanap mo, hindi rin magaling.
Ikaw si Marco, di ba? Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Pero sayang, wala ka niya. Anong ibig mong sabihin? Noong napanong nagpaimbestiga ka sa Kin, hindi mo ba ipinaimbestiga ng sabay? Ang Grupo Santos at ang panlabas na proyekto? Sino ba ang nagbigay nun? Ikaw, wag mong sabihin. Yung nasa 1 bilyon piso na pondo para sa panlabas na proyekto ni Ginoong Daniel Santos ay galing sa iyo. Oo, galing nga sa Kin. Alam ko. Medyo may pera ka nga. Pero si Ginoong Daniel Santos, ang kakulangan sa pondo ng panlabas na proyekto na yon ay 1.9 bilyon, hindi 150,000. Para sa ordinaryong tao tulad mo, oo, medyo may pera ka nga. Pero naniniwala ka ba na isang tawag lang, mawawalan ka ng lahat ng ari-arian? Marco, tama na yan. Hindi ka ba nahihiya? Sabi ko na sa'yo, hindi tayo magiging magkasama. Hindi mo ba naiintindihan? Bea, wag mo ring sabihin na hindi kita pinapahalagahan, ha? Sige. Ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may iba pang mas magaling sa'yo at hindi lang ikaw ang magaling. Hayaan mo siyang tumawag. Sakto. Gusto ko ring maayos ang problema. Kasi kung hindi, ang girlfriend ko ay laging iniisip ng iba. Ang pakiramdam na yun ay talagang nakakainis. Sige na nga. Hello? Charlie Santillan. Nabiktima ako ng pang-aapi dito sa mall nyo. Nabiktima ako ng pang-aapi dito sa mall nyo. Pumunta ka rito. Magdala ka ng maraming tao. Ang mga tulad mong biglang yaman, hindi mauunawaan kung gaano kahalaga ang koneksyon. Koneksyon? Kung tama ang alaala ko, ang mall na ito ay sa ilalim ng Meduo Group, di ba? Ibig sabihin, Charlie Santillan. Dito. Wala kang pag-asa, gago. Charlie Santillan. Pasensya na talaga. Nabigla pa kita sa sobrang pagod mo. Ano ka ba, Ginong Marco Ramirez? Ang pamilya niyo ay isa sa aming pinakamalaking kliyente. Gago, ang lakas ng loob mong gambalain si Ginong Marco Ramirez. Makinig ka. Hindi naman kami yung mga taong mahilig makipag-away ng walang dahilan. Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya sa labas. Saka ako. Tumahimik ka. Ano ba ang ibig mong sabihin? Charlie Santillan, ako ay mula sa Ramirez Group. Gago, tumahimik ka. Hindi lang ikaw, kahit tatay mo ang pumunta rito, papaluin ko pa rin. Chairman. Chairman. Ang tanging tao na matawag ni Charlie Santillan na tagapangulo ay yun lang mula sa kumpanyang Mido. Pero itong lalaking ito, Charlie, nagkakamali ka ba? Walang kwenta lang itong lalaking ito. Paano siya pwedeng maging walang kwenta? Ano ka ba? Mas mababa ka pa sa walang kwenta. Buong pamilya mo mas mababa pa sa walang kwenta. Tagapangulo, paumanhin po. Hindi ko alam na itong lalaking ito ay kayo pala ang target. Kung alam ko lang, kahit bigyan niyo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko magagawa iyon. Kung ganun pala. Malapit ang relasyon mo sa pamilya Fang. Tagapangulo, huwag po kayong magka-misinterpretation. Ang pamilya Fang ay astos sa mga partner ng mall na ito. Kaya naman ako ay medyo may kaunting koneksyon sa kanila. Sa ngayon, huwag nang makipagtulungan sa pamilya Fang. Bakit naman? Kahit na taga-Mido ka, hindi mo basta-basta pwedeng sirain ang kontrata. Kapag kumalat ang balita, masama yon para sa negosyo ng Mido. Ang pagpapawalang bisa ng Mido sa isang bangkarote na kumpanya. Anong epekto ba ang maidudulot nito sa reputasyon nila? Tayo ay nagpipigil lang ng mas malaking pagkalugi. Anong kalokohan yan? Ang pamilya Fang, kahit papaano, sa lalawigan ng Timog, ay isang kilala at iginagalang na grupo. Paano pwedeng sabihing bangkarote ay bangkarote na? Hoy, papadalhan kita ng 20 bilyon. Oo. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong mabangkarote ang pamilya Fang. Lin, hindi mo pwedeng gawin to. Nagbibiro ka ba? Ikaw na nagsabing hindi, di hindi. Kuya, paumanhin. Aminado ako. Kasalanan ko. Dapat alam mo rin.
Sa mundong ito, walang gamot sa pagsisisi. Paulit-ulit kang nanggugulo sa nobya ko. Akala mo ba pushover lang ako? Hindi. Noon kasi, hindi ko alam na nobya mo pala siya, di ba? Hindi ba sinabi sa'yo ni Bea kanina? Hindi ka ba nagmamalaki? Nabibigyan mo ako ng leksyon. Si Marco, sa mga ganyang pang-aapi at pang-aabuso, hindi na bago yan sa'yo, no? Kung ordinaryong tao lang ako, malamang ang nobya ko, sa ngayon, naagaw mo na. Hindi. Kanina kasi, hindi ko alam ang katayuan mo. Kung hindi, paano ako maglalakas loob? Marco, kahit sino ka man, dapat panagutan ang ginawa mo. Bilangin natin ang oras. 10 minuto, malapit na matapos. Walang hiya ka, sabi na sa'yo. Sa babae ka mamamatay. Kakalabas lang ng balita. Sinipa ng Mido Group ang pamilya natin. At opisyal na tayo'y bangkarote na. Paano nangyari to? Tara na. Sige. Binabati kita sa pag-trigger ng gawain ng sistema. Magpakitang gilas ng pagmamahal sa harap ng publiko kasama si Bea. Kapag natapos na ang gawain, makakatanggap ka ng random na premyo mula sa sistema. Itong sistema, laging pinapagawa sa akin ng mga bagay na nakakahiya. Bea, Yung dalawa nagpapakitaan ng pagmamahal sa gitna ng maraming tao. Kaka-compliment lang namin sa'yo, ginanito mo na kami. Bagay ba yon? Paolo, anong ginagawa mo? gusto ko lang ipaalam sa lahat na ikaw, si Bea, ay akin si Paulo. Gets ko na. Si Bea, sa harap ng ibang tao, mahiyain pa rin pala. Binabati kita sa pagkumpleto ng gawain ng sistema. Premyo, 999.9 bilyong piso. Naipadala na sa iyong bank account. Ano pakitingnan? Ang tagal na ng sistema na hindi nagbigay sa akin ng pera bilang premyo. Akala ko ba ngayon, napakalaki pala ng ibibigay. 999.99 bilyon. Pwede na akong magpahinga habang buhay. Paolo, umalis na tayo. Ang mga magulang mo at ang mga magulang ko malamang naghihintay na sa atin. Sige, sakto pag-usapan natin yung tungkol sa engagement. Lolo, kung ganon, yung gamot na yon kinain mo rin? Oo. Sabi sa akin ni Paulo, nagpadala rin siya, dadala rin siya ng konti sa inyo. Ang ganda talaga nun. Ang lakas na ng pakiramdam ko ngayon, nakakatakot. Sabi nga nila, ang mga lalaki hanggang sa pagtanda ay bata pa rin ang puso. Yung dalawang yon, halos 100 taon na ang edad. Pag-usapan ang mga bagay na interesado sila, ang saya-saya nilang magkwentuhan. Totoo naman. Nanay, tatay, nandito na kami. Tito, tita, ito po ang mga regalong pinili ko para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Nako anak, bakit ang dami mong binili? Sayang naman sa pera. Ate Maria, regalo sa iyo yan ng bata, tanggapin mo na. Tita Maria, bakit pati nanay ko? Tinawag mo ng Ate Maria. At si tatay at si Tito Daniel, bakit magkayakap na sila? Nanay, tatay, mukhang masayang-masaya ang usapan ninyo kina Tito Daniel at Tita Maria. Siyempre naman, sakto at nandito ka na rin. Bago tayo kumain, ikaw naman ang magsalita. Sabihin mo na ang plano ninyo para sa engagement at kasal. Plano namin, mag-engage 3 araw mula ngayon. Tapos, pagkatapos ng kolehiyo, saka na ang tunay na kasal. Ano ba yan? Ang tanga-tanga mo. 1 taon at kalahati pa bago kayo gumraduate. Napakagandang babae ni Bea. Hindi ka ba nag-aalala? Nasa loob ng mahigit 1 taon, baka maagaw siya sa'yo? Tito, naisip din namin ni Paolo na kung magpapakasal ngayon, masyado pa talagang bata. Kaya nga plano naming pagkatapos ng pag-aaral. Tungkol naman sa sinabi ninyo, huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi lang si Paolo ang may gusto sa akin. Ako rin palagi ko siyang hinihintay. Bea, palagi mong kinukwento, yung lalaking nagligtas sa'yo nung bata pa kayo, si Paulo pala yun. Talagang kapalaran. Sa totoo lang, hindi lang kapalaran. Kung bakit kami naging magkasama ni Paolo, dahil yan sa kanyang tiyaga at pagsisikap. Anak, ang anak ko, hindi naman ganoon kagaya ng sinasabi mo.
Kung magpapatuloy ka pa, baka umangat ng todo ang ulo niyan. Ma, paano mo naman nasabi niyan tungkol sa anak mo? Paolo, tungkol sa kasal ninyo ni Bea, irerespeto ko ang desisyon ninyong dalawa. Hindi kami makikialam. No, pero may isang tanong ako sa'yo. Biglang nagbangkarote ang pamilya Ramirez. May kinalaman ka ba rito? Marco Ramirez, paulit-ulit akong binibigyan ng problema. Isang salot yan. Hindi ko talaga siya pababayaan. Sir Santos, hindi naman siguro kayo ay may koneksyon sa pamilya Ramirez. Huwag kang magkakamali. Gusto ko lang itanong, ano ang plano mo sa susunod? Sa edad mong ito, ikaw na ang tagong may-ari ng Mido. Tiyak na napakatalino mo. Kadalasan, sa unang hakbang pa lang, sinaisip mo na yung mga susunod na hakbang. Kaya, sa palagay ko, hindi ito biglaan lang sa'yo. Talagang biglaan lang ang desisyon ko. Ang susunod na plano, paano ko sasagutin to? Alam ko na. Ang dahilan kung bakit ito tinanong ni Sir Santos ay, una, para malaman ang susunod kong gagawin. At pangalawa, gusto rin niyang makita kung ang chairman ng Mido Group na ito ay tunay nga tungkol naman sa iba pang maliit na hinala. Tama ang hula ni Sir Santos. Simula nang magplano ang pamilya Ramirez na gamitin si Bea, pinatay ko na sila sa isip ko. Bukod pa riyan, dati sa lungsod, bukod sa Mido, ang dalawang pinakamalaki ay ang mansyon ng Muñoz at ang pamilya Ramirez. Ngayong wala na ang pamilya Ramirez, ang mga natirang negosyo nila, kailangan pa ring may magmana. Hindi interesado ang Mido na kunin ang mga ito. Kaya kailangan pa rin kayo na ang bahala, Sir Santos. Kung tatanggapin ng mansyon ng Muñoz ang mga naiwan ng pamilya Ramirez at susuportahan pa ng Mido, edi malamang lalampas sa 100 bilyon ang halaga nito. Ryan, ang laking oportunidad nito, ibibigay mo lang sa akin. Sir Santos, sa hindi matagal, tatawagin ko na rin kayong tatay. Magiging pamilya na tayo. Bakit pa natin pag-uusapan? Mabuti. Maganda ang sinabi mo. Ryan, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw na ang tunay kong anak. Tungkol naman kay Bea, kung may mali siyang ginawa, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Tatay, Halika. halika. Mga estudyante, ang mga teoremang ito na tatalakayin natin ngayon ay napakahalaga. Pag-uwi ninyo, pag-aralan ninyo ng mabuti. Ako si Paulo, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Wala rin akong masyadong hilig. Minsan-minsan lang naglalaro. Yon ang reyna ng campus na si Bea. Medyo suplada. Siya ang crush kong tahimik. Hindi ko siya matapatang magtapat. Hindi ko alam kung tunay ba ang nararamdaman ko o dahil lang sa ganda niya. Parang pareho ng kaunti. Na-detect na ang host ay kwalipikado para sa pagbubuklod. Inaaktibo ang sistema. Anong tunog iyon? Sistema? Binabati kita. Na-trigger mo ang sistema. Nagsisimula ang unang misyon. Kailangan mong magtapat kay Bea sa loob ng 30 segundo. Kung magtatagumpay, makakatanggap ka ng unang premyo. Ngunit kung mabigo, ang host ay mamamatay kaagad. Nagsisimula na ang countdown. 30, 29. Ano ba ito? 20A unang misyon. Seryoso ba ang sistemang ito? Bakit may kapalit na buhay kung mabigo? Mamamatay na ako. Mamamatay na. Kung magtapat ako ng ganito at matanggihan, grabe ang kahihiyan ko. Sistema, huwag mo akong pagtripan. Pwede bang pagkatapos ng klase na lang? 10-9. Kaunti na lang ang oras. Sige na nga, bahala na. Estudyanteng Paulo, may nararamdaman ka ba? Wala po. May urgent lang po akong gagawin. Estudyanteng Bea, mahal kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Ay nako, nagtapat si Paulo kay Bea pa. Si Bea ang supladang diyosa ng klase namin. Hindi nga kayo nag-uusap. Anong gagawin ni Paulo? May palabas na. Baka kasi tumakbo na lang si Bea. Wala na. Kung tatanggihan niya ako, pumasa ba o hindi ang misyon. Na-detect na ang host ay nakumpleto ang unang misyon.
Ipinamamahagi na ang premyo. Mabuti naman. Nakaligtas ang buhay ko. Pero si Bea naman, Ikaw, ano ang nagustuhan mo sa akin? gusto ko ang puti ng mga binti mo. Malaki rin ang dibdib mo. Maganda rin ang katawan mo. Ang lantaran naman ng pag-amin niya. Nababaliw na ba si Paolo? Si Bea, kaya niya yon. Malamang nag-aapoy na sa galit si Bea. Magsisimula na ng gulo to. Ngayon, may mapapanood na tayong magandang eksena. Ako. Payag ako? Ano? Pumayag siya? Si Bea pumayag. Grabe naman si Paolo. Totoo, pumayag si Bea. Pumayag siya. Akala ko talaga tatanggi siya. Nakumpleto ko talaga ang unang misyon ng sistema. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ginawa ko lang yon para matapos ang misyon. Estudyanteng Reyes, ginulo mo ang klase. Sumama ka sa opisina. Sige, ma'am. Nag-amin siya sa akin kanina. Seryoso ba siya? Ano ang dapat kong gawin? Natapos ng host ang unang misyon. Gantimpala pera, 500,000 piso. 500,000 na. Ang galing ng sistema. Na-trigger ang ikalawang misyon ng sistema. Kailangang makipag-unang halik ang host kay Bea sa loob ng 13 segundo. Kung magtatagumpay, makakakuha ng gantimpala. Kung mabigo, mamamatay ka agad ang host. Nagsimula na ang countdown. Huwag mo naman akong lokohin, sistema. Kakapag-amin ko lang sa kanya. Ngayon naman, unang halik na agad. Reyes, ano pa ang inaantay mo? 25 na lang. Hala, guguluhin talaga ako ng walang kwentang sistemang to. Ma'am, may urgent akong lakad. Babalik ako. Ikaw. Bea. Paolo, ano ang nangyari sa'yo? Ang hininga mo ang bilis. May nangyari ba? Ako, huwag na lang. Wala na akong oras magpaliwanag. Sasabihin ko na lang sa'yo mamaya. Paolo, ikaw. Tama ba ang nakikita ko? Hinalikan niya si Bea? Ang galing mo, Paolo. Nababaliw na ba si Paolo? Si Bea, reyna ng campus, sobrang taas ng tingin sa sarili. Ngayon, wala na. Hinalikan niya ako. Anong gagawin ko? Gusto ko ang mga binti mo. Ang puti. Ang dibdib mo rin. Ang laki. Ang ganda ng katawan mo. Kanina, sinabi niyang gusto niya ako. Ngayon, bigla na lang niya akong hinalikan. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Bakit? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hintayin mo akong bumalik. Ma'am, may kaunting emergency lang po kanina. Okay na po ngayon. Anak, bakit ang ingay-ingay mo? Sige na, gumawa ka ng letter of apology. Ipasa mo bukas. Sige po, ma'am. Tapos na ang misyon. Ligtas na ang buhay ko. Paano naman si Bea? Nako, delikado na. Hindi kaya niya akong patayin. Natapos ng host ang unang misyon. Gantimpala, isang Ferrari sports car. Ang galing ng sistema. Binabati kita, host, sa pag-activate ng sistema. Simula ng ikatlong unang misyon. Hay nako, sana man lang ay napaandar ko muna ito. Ang bilis naman, pangatlong misyon na agad. Ang host ay dapat pumunta sa school broadcasting room sa loob ng 30 segundo at magdeklara ng pag-ibig kay Bea sa harap ng buong paaralan. Kantahan ng love song si Bea. Kung magtatagumpay ang misyon, makukuha ang gantimpala. Kung mabibigo, mamamatay ka agad ang host. Magsisimula na ang countdown. 30:29. Huwag mo naman akong lokohin, sistema. Bigyan mo naman ako ng konting oras. Nasaan ba ang school broadcasting room? 15:14. Ay... Guguluhin talaga ako ng walang kwentang sistemang ito. Ma'am, nasaan po ang school broadcasting room? Kaibigan, pakisuyo, makikiraan po. Kumusta kayong lahat? Ako si Paolo Reyes. Ngayon, may sasabihin ako sa isang tao. Babe, alam ko nagulat ka pa rin sa nangyari kanina. Pero gusto kong sabihin sa'yo, seryoso ako. Gusto ko ang boses mo. Gusto ko ang ngiti mo. Gusto ko ang lahat tungkol sa'yo. Nagdeklara siya sa radyo. Ang bigla naman nito. Tinatanong mo, gaano kalalim ang pag-ibig ko sa'yo? Gaano karami ang pag-ibig ko sa'yo?
Tunay ang aking damdamin. Tunay ang aking pag-ibig. Ang buwan ang saksi sa puso ko. Nako, nagdeklara si Paolo sa radyo, kumanta pa ng love song. Mason, Alam na ng buong eskwelahan. na may gusto si Paolo kay Bea. May racket ba sa puwet ni Paolo? Ilang minuto lang ang nakalipas, ang dami nang nangyari. Si Paolo talaga, wala man lang binigay na oras para mag-react ang reyna ng campus nating si Bea. Itong si Paulo naglakas loob magdeklara sa harap ng buong eskwelahan. Tiyak na hindi ka papayagan ni Bea. Ako? Dapat ba akong magalit? Ano ang gagawin ko? Tanggapin siya? O tanggihan siya? Matapos ng host ang unang misyon, gantimpala isang bilatabing ilog. Nako! Kotse, tapos bilya pa. Ang galing talaga ng sistemang ito. Kaibigan, salamat sa tubig. Binabati kita host, na-trigger mo ang sistema. Nagsimula na ang unang mission 4. Sistema, hindi pa nga ako tapos uminom ng tubig. May mission ka na naman. Binubuhay mo ba ako o pinapatay? Host, sa loob ng 60 segundo, dalhin ang reyna ng campus na si Bea para mag-joyride. Kapag nabigo ang misyon, mamamatay ka agad ang host. Nagsisimula na ang countdown. 60. 59. Nasaan si Bea? Saan si Bea? Ano ba ang nangyayari kay Paolo ngayon? Nagsiwalat na naman ang nararamdaman sa radyo. Kumanta pa ng love song. Alam na ng buong eskwelahan. Ang yabang naman niya. Ang yabang naman niya. Totoo yan. Sa tingin ko, manyakis lang talaga siya. Sabi pa, gusto raw niya ang mga binti mo. Gusto raw niya ang dibdib mo. Nakakadire. Akala mo pa naman mabait siya. Si Paolo, isa lang siyang mahirap. Wala nga siyang pambili ng magandang sapatos para sa basketball. Tapos magliligawan pa kay Bea? Si Bea, ang reyna ng campus ng school natin. Tama. Bea, kailangan mong maging maingat. Huwag kang magpapaloko sa mga mahihirap tulad ni Paolo. Wala nga yata siyang perang panglibre sa'yo ng pagkain, di ba? Huwag niyo namang sabihin yan. Hindi naman siya ganito dati. Bea, ipinagtatanggol mo pa siya? Ngayong araw nga, sa radyo, harapan niyang inamin ang nararamdaman niya sa'yo. Hindi naman siguro may gusto ka rin sa kanya? Alam ko, medyo kakaiba siya ngayon. Pero dati, hindi naman talaga siya ganito. Siya kasi napakamaalaga at napakabait. Pero ngayong araw, baka may nangyari sa kanya. Anong nangyari? Sa tingin ko, lumabas lang ang tunay niyang ugali. Tama. Okay lang kung mahirap siya, pero ang kapal pa ng mukha niya, nakakainis talaga. Ang lakas ng loob ni Paolo na magtapat ng nararamdaman. Kung ako ang gusto niya, sinampal ko na siya. May dahilan siguro siya. Bea, sumama ka sa akin. Paolo, anong nangyari? Paolo, anong ginagawa mo? Paolo, bitawan mo si Bea. Akala mo sino ka? Wala na akong oras magpaliwanag. Sumama ka na, bilisan mo. Ano ba yan? Anong nangyari? Bakit siya nagmamadali? 20. 19. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Bea, sakay na. Sa iyo ba itong kotse? Sakay ka muna. Ipapaliwanag ko mamaya. Ferrari yon. Kotse ni Paolo. Imposible. Ni hindi nga siya makabili ng magandang sapatos. Paano siya magkakaroon ng ganyang kotse? Baka naman secret rich kid siya? Kung alam ko lang na ganito siya, hindi ko sana sinabi yung mga yon. Ang swerte naman ni Bea. Hindi lang siya niligawan ni Paolo, sinasakay pa siya sa mamahaling kotse. Anong meron kay Bea? Maganda lang naman siya ng kaunti. Hindi. Sumakay si Bea sa kotse ni Paulo. Saan niya nakuha yung mamahaling kotse? Bakit siya sumama sa kanya? Sa iyo ba talaga ang kotse na ito? Oo, sa akin. Pero ang kuripot mo naman palagi. Bea, may mga bagay na ipapaliwanag ko sa iyo sa susunod. Umalis muna tayo dito. Hindi ko hahayaang agawin mo si Bea ng ganito lang. Ang pogi talaga ni Paolo. Sana ako na lang si Bea. Ano bang nagyayari? Swertihan lang yan si Bea. Di mo ba narinig si Paolo? Gusto niya ba ang mga binti at dibdib niya?
Baka naman kapag sawa na siya, iiwanan din niya yan. Tama. Ang ganyang secret rich kid na tulad ni Paulo, may inip din yan at iiwanan siya. Paulo, saan tayo pupunta? Tapos na ang misyon ng host. Gantimpala, 60% na shares ng Mido Group. Mido Group, yun ang malaking conglomerate na may halagang bilyon-bilyon. Grabe, ang lakas ng sistemang ito. Binabati kita, host, na activate ang sistema. Sinimulan ang unang Mission 5. Diyos ko, mayroon ka pa. Kung mayroon ka pa. Mamamatay na ako sa hirap. Kailangang dalhin ng host sa loob ng 90 segundo ang reyna ng campus na si Bea para mag-check-in sa Hotel Imperial. Kung sakaling mabigo ang misyon, ang host ay mamamatay kaagad. Simula na ang countdown 90. Kakasakay pa lang ni Bea para mag-ikot. Dadalhin ko na siya para mag-check-in. Grabe naman to. Walang kwentang sistema. 8079. Paulo, saan tayo pupunta? Para mag-check-in. Ha? Paulo, nagbibiro ka lang ba ako? Natatakot ako. Bea, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Bakit ang sasabihin ko ngayon ay parang isang lalaking manlolo ko? Sige na nga. Isang kwarto. Bilisan mo. Sige, pakita ang ID. Bilis, bilis. Tapos na ba? Sige po, sir. Sandali lang po. Sir, keycard ninyo po. Bilis, tara na. Ang mga kabataan ngayon, ang iiksi ng pasensya. Ako. Ikaw. Paulo? Huwag kang mag-alala. Talagang wala akong gagawin sa'yo. Sa loob lang ng isang araw, ang daming nangyari. Dinala ko pa si Bea para mag-check-in. Grabe naman ito. Bea, paumanhin. Nahihirapan ka dahil sa akin. Ayos lang. Naniniwala ako sa iyo. Salamat. Paulo, ayos ka lang ba? Ako, ayos lang ako. May mga bagay lang ngayon na hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayos lang. Maghihintay ako. Ang bulok na sistemang ito, talagang nakakamatay ng walang bayad. Paano kung mamaya ang sistema ay mag-utos sa akin na may mangyari sa akin at kay Bea? Anong gagawin ko? Kung gagawin ko yun, hindi ba't magiging isang rapist na ako? Tapos na ng host ang misyon. Gantimpala para sa host, pinalakas ang pisikal na katawan. Parang mas malakas na ang pakiramdam ko. Hindi na rin ako masyadong pagod. Sistema, sa wakas, gumawa ka ng tama. Binabati kita, host. Na-trigger ang sistema. Simula ng unang mission 6. Huwag naman. Mayroon pa? Sira na ang bulok na sistemang ito. Sira na. Ayoko nang gumawa ng mga task. Sistema, pakiusap. Bitawan mo na ako. Ang host ay may 90 segundo para itumba ang reyna ng campus na si Bea Santos. Kapag nagtagumpay, makakakuha ng reward. Ngunit kung mabigo ang task, ang host ay mamamatay kaagad. Countdown 90. Grabe. Ang sistema na to, wala talagang konsensya. Sinabi ko na kay Bea na wala akong gagawin sa kanya. Ngayon ko pa siya itutumba? Hindi ba't? 80. 79. Itumba siya. Lalabagin ko ang sarili kong konsensya. Mawawalan na siya ng tiwala sa akin ng tuluyan. Kung hindi ko siya itutumba, mamamatay ako. Ano ba ang dapat kong piliin? Hindi ko magagawa to. Tiwalang tiwala sa akin si Bea. Hindi ko siya pwedeng saktan. Pero kung hindi ko gagawin, mamamatay ako. Okay ka lang ba? Ayos ka lang. Ang pangit talaga ng itsura mo. Ako. Okay lang ako. Ang dami mong pawis. Masama ba ang pakiramdam mo? Talagang okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Paulo, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita? Bea, bakit ang bait mo sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa tiwala mo. $60. 59. 58. Konti na lang ang oras. Ano ba ang gagawin ko? Mamamatay na ako. Mamamatay na. Paulo, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Nag-aalala talaga ako sa itsura mo. Bea, ako. Hindi pwede.
Hindi ako pwedeng mamatay. 30, 29. Marami pa akong dapat gawin. Hindi pwedeng ganito na lang ang katapusan. Paolo, okay ka lang ba? Nag-aalala ako sa itsura mo. Paumanhin. Bea, wala talaga akong choice. Hindi ako pwedeng mamatay. May misyon pa akong kailangang tapusin. May pangako pa akong hindi natutupad. Paolo, ano na Paolo? Anong gagawin mo? Gagawin nga ba ni Paolo sa akin? Sabi niya, hindi niya ako sasaktan. Baka naman, niloloko lang niya ako pala. Hindi. Hindi ko magagawa ito. Hindi ko siya pwedeng saktan. Nagtiwala siya na sa akin na nang ganito. Paano ko naman sisirain ang tiwala niya sa akin? 10, 9. Huwag. Hindi. Hindi ko kayang gawin ito. Hindi ako pwedeng maging ganoong klaseng tao. Bea, paumanhin. Ako, hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. Paolo, anong nangyari sa'yo? Kanina lang. Paumanhin. Ako, malamang mamamatay na ako. Pasensya na. Mukhang mamamatay na ako. Paolo, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bago ako mamatay, nakita ko pa na nag-aalala si Bea sa akin. Sulit na rin. Mamatay na kung mamatay. Handa na ako. Sistema. Maligayang bati host, na-trigger ang hidden skill. Reward para sa host. Pagtaas ng IQ. Bigla kong naramdaman na parang mas malinaw na ang isip ko. Mas mabilis na rin ang pag-iisip ko. Hindi ako patay. Hindi mo ba sinabing mamamatay ako kapag nabigo ang misyon? Dati kasi, napakahina mo. Kaya naisip kong gamitin ang ganitong paraan para pilitin kang gawin ang nasa isip mo ang gusto mong gawin, pero hindi mo magawa. Gusto, pero hindi magawa. Kailan ko naisip na makipag-check-in sa hotel kasama si Bea. Pero, hindi ko inaasahang sa tulong ng sistema. Kami ni Bea ay naging magkasintahan talaga. Minsan, ang paglakas ng loob ang pinakamahalaga. At saka, kalahating araw pa lang, nasa hotel na kami. Sistema, ang galing mo. Talagang hinahangaan kita. Bea, Huwag kang umiyak. okay na ako? Akala mo ba nakakatuwa ang pagluloko sa akin? Lumayo ka sa akin! Pasensya na. Sistema, ikaw ang may kasalanan. Tiyak na iisipin ni Bea na sinungaling ako. Ano na ang gagawin ko ngayon? Maligayang bati, host, na-trigger ang sistema. Kailangan mong pasayahin si Bea sa loob ng 3 minuto. Pasayahin si Bea para hindi na siya magalit. Kapag natapos ang misyon, makakatanggap ka ng malaking cash reward. Pinag-isipan kita ng paraan. Pero ikaw, ibinalik mo lang ang problema sa akin. Pero, ngayon, kahit may kotse at bahay ako, at 60% ng shares sa Mido Company. Pero sa kamay ko, wala talagang masyadong pera. Base sa ugali ng sistema noon, malamang ang ibibigay na pera ay hindi rin maliit, di ba? Bea, nagbibiro lang ako kanina. Paolo, ganyan ba ang pagbibiro? Akala ko iba ka sa iba, hindi ko inakala. Na mahilig ka rin mandaya, kaya ang mga sinabi mo noon, puro kasinungalingan lang ba? Hayop na sistema. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magagalit si Bea. 1 minuto at 46 na segundo na lang ang natitira, host. Friendly reminder, ang cash reward sa pagkakataong ito ay napakalaki. Bea, aaminin ko, nanilinlang kita kanina. Pero gusto ko lang malaman. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, kung talagang mamamatay ako, ikaw, Huwag kang magsalita ng ganyan. huwag ka nang magalit. Sige na. Paolo, baka nakalimutan mo na ang mga nangyari nung bata pa tayo. Pero ako naaalala ko pa rin. May isang batang lalaki na tumayo sa harap ko. Sabi niya sa akin, Hindi ko hahayaang saktan ka ng sino man. Parang, hindi naman siya gaanong nagalit Bea,
Huwag kang mag-alala. Mula nung ngayon, hindi na kita lolokohin kailanman. Bea, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita lolokohin kailanman. Binabati kita, host. Natapos mo ang itinakdang gawain. Nakatanggap ng premyong pera na 88 bilyon. Nailipat na sa iyong bank account. Ay, wow. Paolo, anong nangyari? Wala, okay lang ako. Simula kaninang umaga, kakaiba na si Paolo. Kung normal lang ang sitwasyon, hindi siya magsasabi sa akin ng ganon, diba? Paolo, tandaan mo ang sinabi mo. Hindi ka dapat maglihim sa akin ng kahit ano. Pangako ko. Mula nung ngayon, hindi na ako maglihim sa'yo. Maliban sa tungkol sa sistema. Kung kaya na maaari mo bang pangakuan ako ng isang bagay? Ano yun? Bago tayo magpakasal ng opisyal. Ikaw, hindi ka dapat gumawa ng kung ano-ano. Palaging konserbatibo si Bea. Normal lang na humingi siya ng ganong kondisyon. Ilang taon ko na siyang iniibig ng palihim. Sa wakas, sa tulong ng sistema, nagkatuluyan kami. Siyempre, hindi dapat ako magmadali. At saka, gusto kong makasama si Bea habang buhay. Kanina, kung bakit ako naging sobra, ay dahil pinilit ako ng gagong sistema. Bea, huwag kang mag-alala sa hinaharap. Kung anong ayaw mong gawin, hinding-hindi kita pipilitin. Ito, si Bea mismo ang humalik sa akin. Premyo yan. Parang naabot ko na ang rurok ng buhay ko. Hindi lang galing sa sistema, pati galing kay Bea. Bea, ngayon, gabi na. Yung eskwelahan sarado na siguro. Ngayong gabi, tayo, dito na lang matututlog. Pangako ko, hindi kita gagambalain. Ako sa sofa. Masyado pala akong nag-isip. Pero, Paolo, baka naman, ikaw na lang ang matulog sa kama. Ako? Pwede ba talaga? Kung ayaw mo, Edwag. Siyempre gusto ko. Sino ba ang gustong matulog sa sofa? Bea, halika na. Huwag kang mag-alala. Tulog lang ako ng maayos sa gabi. Maghihilamos muna ako. Pagkatapos maghilamos ni Bea, yakapin ko siya habang natutulog. Pwede na siguro yun, di ba? Naku, sino yun? Sa ganitong importanteng sandali pa may manggugulo. Hoy! Sir Reyes, nako, sumagot ka rin po. Sino po ito? Ako po si Leo Garcia, Vice-Presidente ng Mido Company, si Leo Garcia po. Ano po ang kailangan? Ngayon kasi, may problema ang kumpanya. Kayo po ang pinakamalaking shareholder, kailangan po namin kayong pumunta. Bukas na lang kaya. Sir Reyes, nandito na po lahat sa opisina naghihintay. Binabati kita. Nag-trigger ang isang pambihirang pangyayari. Kailangan mong lutasin sa loob ng 30 minuto ang problema ng Mido Company Na kinakaharap nito ngayon. at bumalik ka agad sa kama ni Bea. Simula na ang countdown. Naku po, sistema, ano ba talaga ang pagmamadali mo? Hindi ka makapag-iwan sa kanya kahit sandali? Pupunta na ako dyan. Bea, may kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong lumabas muna. Gabi na, hindi pwedeng bukas na lang. Ang aga-aga pa. Wala akong magagawa. Emergency sa kumpanya. Pero huwag kang mag-alala. Tungkol sa kumpanya. Kung wala namang problema, babalik agad ako. Una ka nang magpahinga. Ang kumpanya. Kailan pa siya nagsimulang mag-intern?
Gabi na pupunta pa siya sa opisina. Sobrang sipag niya talaga. Alam kong magaling siya. Sir Reyes, pasensya na po. Gabi na, nanggugulo pa kami. Ano ba talagang problema? Bakit hindi na lang sa telepono? Kailangan talaga akong pumunta sa opisina. Sir Reyes. Pag-usapan na lang natin habang naglalakad. Ibig sabihin ba ang pera ng Mido Company ngayon ay nakatali lahat? Opo, Sir Reyes. Ngayon, ang mga matataas na opisyal sa kumpanya ay nahihirapan talagang magdesisyon. Nagmungkahi si Ginoong Yu na humiram ng pera sa bangko. Pero kayo po ang legal na kinatawan ng kumpanya. Kaya pala, sa huli, wala na pala kayong pera. Kailangan kong mangutang, ganun ba? Sir Reyes, kayo po ang may-ari ng kumpanya. Kung hindi kayo ang kumita ng pera, sino po ang gagawa nun? Sino ito? Sir Reyes, kakakilala nyo pa lang sa kumpanya. Baka hindi pa kayo masyadong pamilyar. Ito po ang aming financial director dito sa Mido, si Director Cruz. Financial director pala. Tinatanggal ka na. Ikaw, ano ang sinabi mo? Isang financial director lang. Akala mo kung sino ka. Para kang ikaw ang boss. Ano? Ang sinasabi ko, hindi mo maintindihan, no? Sir Reyes, si Director Cruz ay matagal na sa kumpanya. Magtatanggal ka sa akin? Director Cruz, hindi niya ibig sabihin yon, Sir Reyes. Sir Reyes, Director Cruz. Vice Presidente Garcia, pinatawag niyo ako sa opisina dapat ay para mag-solve ng problema. Hindi para gumawa ng panibagong problema. Bilang financial director ng kumpanya, sa halip na solusyonan ang problema, inilipat mo pa ang sisi sa boss, ang ganyang klaseng tao. Ano pa ang silbi niya sa kumpanya? Nagpapakain lang ba ako ng walang ginagawa? Ikaw? Ano? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Hoy Reyes, wag mong isipin na dahil marami kang pera ay magaling ka na. Kung magkakaproblema ang operasyon ng kumpanya, yung 60% mong shares ay biglang liliit ang halaga. At saka, sa hirap na dinaranas ng kumpanya ngayon, kung wala ako, tingnan ko kung paano mo ito maayos. Kaya pala ganyan ka kapalagwa, Director Cruz. Mayabang ka pala dahil sa talento mo. Pero kung iisipin mong tatakot ako, masyado kang naive para isipin yon. Ako, ayaw na ayaw ko sa mga nananakot. Bilang pinakamalaking shareholder at boss ng Mido Company, ang pagtanggal sa isang direktor, ang karapatang, yan meron pa rin ako. Di ba? Magmalaki ka lang. Kung hindi ka makahanap ng pera, kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi na ako. Director Cruz, lumabas ka na. Kakadating ko lang mula sa piling ng asawa ko. Tinawagan niyo na agad ako at pinapunta rito. Ako nga, hindi ako nagreklamo. Kayo pa, ang ayaw-ayaw. Sir Reyes, naging padalos-dalos po kayo kanina. Ang pondo ng kumpanya natin. Dati, si Director Cruz ang may hawak noon. Ngayong umalis na siya. Magkano ba ang kulang? Sir Reyes, ano pong sinabi ninyo? Tanong ko sa'yo, magkano pa ang kulang? Sa ngayon, ang kumpanya ay mayroon pang mahigit 6 na bilyong pisong kakulangan sa pondo. Pero pagkatapos ng 3 araw, babalik na ang pondo ng kumpanya. 6 na bilyon lang pala. Akala ko ganun lang pala. Nagpadala ako sa kumpanya ng 10 bilyong piso. Sa susunod, kapag ganitong mga bagay, sabihin niyo na lang sa akin sa telepono. Hindi na kailangang puntahan pa ako. Kasama ko pa naman ang asawa ko. Tapos ginising niyo ako. Naiinis talaga ako. Sir Reyes, kayo po. Oo nga pala. Si Arthur Cruz, di ba? Paalisin mo na siya agad. Mula ngayon, dito sa Mido, ayaw ko nang makita siya. Naunawaan ko po, Sir Reyes. Tapos na ba? Napakalalim ng kapangyarihan ni Sir Reyes. Kaya pala sa loob lang ng napakaikling panahon, nabili na niya ang Mido Group natin. Sistema. Ang ibang tao. Kapag nakakuha ng kumpanya, kumikita sila mula rito.
Bakit ako pa ang gumagastos? Hayaan mo na. Galing naman sa sistema ang pera. Binabati kita sa pagtapos ng gawain. Ang iyong gantimpala. 60% na pagmamayari sa Victoria Investment Fund. Yung kilalang kilala na grupo ng kapital sa pananalapi na sinasabing may halagang 10 bilyon. Tapos na ang paglilipat ng pagmamayari. Natapos na ng host ang pag-control sa Victoria Fund. Ang ganda ng kotse. Kung may boyfriend lang akong ganyan, ang swerte ko na. Tingnan mo nga ang itsura mo. Yung nasa passenger seat si Reyna ng campus natin, si Bea Santos. Akala ko matino si Bea. Pera-pera lang pala. Sa tingin ko, sour graping lang yan. Sa tingin ko, bagay na bagay sina Paolo at Bea. Para silang ginawa para sa isa't isa. Anong ginawa para sa isa't isa? Kalokohan. Si Paolo, swerte lang yan. Nakakakuha lang ng kaunting pera. Kung magaling ka, magdala ka rin ng Ferrari. Katulad ni Paolo, pag kumita ng konti, gagastusin lang agad. Hindi yan magtatagumpay sa buhay. Kapag nakilala na ni Bea ang tunay niyang ugali, tiyak maghihiwalay sila. Tulad ko lang ang karapat dapat kay Bea. Akala ko ako na ang pinakawalang hiya. May mas walang hiya pa pala. Ikaw ang dapat tumingin sa salamin. Mukha kang palaka. Humahabol ka pa kay Reyna ng campus? Hoy, ikaw. Paolo, hintayin mo lang. Hindi ko hahayaan na maging kayo ni Bea. Kakaiba. Ngayon, ang sistema ay walang natitrigger na gawain. Paolo, pwede mo ba akong samahan pa uwi bukas? Binabati kita. May na-trigger na gawain ng sistema. Samahan si Bea pa uwi. Kapag natapos mo ang gawain ng sistema, makakatanggap ka ng random na premyo. Ayan na. Siyempre naman, pwede. Pero, ganun kabilis? Makikilala ko na ba ang magulang mo? Ano ka ba? Wala si Papa ngayon, kaya kita isasama. Bea, natapos mo na ba ang assignment na binigay ng teacher? At naglalaro ka lang? Halika na, umuwi na tayo. Sa pagkakaalala ko, masungit ang tatay ni Bea. Ang hindi ko lang alam, ano kaya ang ugali ng nanay niya? Huwag kang mag-alala, Paolo. Mabait naman si Mama. Sige, pagkatapos ng klase, bibili muna ako ng pasalubong sa mall. Huwag na. Hindi pwedeng ganun. Unang beses kong makikilala ang nanay mo. Hindi pwedeng walang dala. Sige. Si Paolo talaga, pera lang ang alam na pantapat kay Bea. Tingnan natin gaano pa katagal ang pera mo. Paolo, alam kong kumikita ka na ngayon. Pero hindi ka naman dapat gumastos ng ganyan-ganyan lang. Ang mga binili mo, libo-libo na ang halaga. Ang paggastos para sa magiging mga biyenan ko. Paano masasabing pag-aaksaya? Kahit 10,000 pa, o daan-daang libo, o milyon-milyon. Hindi ako kikibit mata. Ang alam mo lang ay magpatawa. Ang yaman pala ni Paolo. 10,000 ang halaga ng mga regalong binibili niya. Baka naman nagpapanggap lang siyang mahirap noon. At tunay pala siyang super rich kid. Hindi pwede. Mukhang kailangang ibasura ang naunang plano. Aha. Bea, dito ka pala nakatira. Paolo, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Dati, alam ko lang na maayos ang buhay ng pamilya ni Bea. Pero hindi ko inakalang ganito pala kayaman. Ang mga bahay dito sa subdivision na ito, kahit medyo nahuhuli kumpara sa villa tabing ilog ko, ay pangarap na hindi maabot ng karamihan. Buti na lang, at may sistema ako ngayon. Kung hindi ako karapat dapat kay Bea. Mauna na akong mag-park. Oo, sige. Pasok na tayo. Huwag nating patagalin si tita.
Nanay, nakauwi na kami. Nandito na ang aking mahal na anak. Ikaw si Shaolin, di ba? Ang bait mo naman. Nandito ka na nga. Bakit ka pa nagdala ng maraming dala? Dapat lang. Unang beses ko kasing dumadalaw. Hindi naman pwedeng walang dala. Ang mamahal nito ah. Bea, nag-aaral pa si Shaolin. Bakit mo pinabili ng ganito kamahal? Nanay. Tita, huwag ninyong sisihin si Bea. Ako ang may gusto bumili nito. Mabuti naman ang batang ito. Alam pang ipagtanggol ang kanyang nobya sa harap ko. Samahan mo muna si Shaolin sa sofa. May dalawa pa akong ulam na lulutuin tapos kakain na tayo. Wala ba si tatay ngayon? May inuman siya. Tayo-tayo lang tatlo. Sige, maupo na kayo. Sir Santos, nag-aalala pa rin kayo sa proyekto sa Linway? Chairman De La Vega, alam mo naman ang kalagayan ng Santos Group. Ang pondo natin ay limitado. Pero kung magagawa mong makuha ang proyektong ito sa Linway, kikita tayo ng hindi bababa sa ilang daang bilyon. Talagang hindi ako mapakali. Naipit ang cash flow ng kumpanya sa mga nakaraang proyekto. Ang mga bangko hindi na rin tayo papautangin. Para makuha natin ang mga proyekto sa Linway, kailangan nating humanap ng pondo sa ibang lugar. Pero 1 bilyon yun. Sino ang magpapautang sa atin ng walang kapalit ng 1 bilyon para sa Santos Group? Sir Santos, yung sinasabi ko sa inyo dati. Sir Santos, yung binata mula sa pamilyang Fang parang interesado sa anak ninyong babae. Gusto rin nung binata ng mga Fang na makipag-ugnayan sa Santos Group. Chairman De La Vega, hindi ko mapakikialaman ang buhay ng anak ko. Hindi ko siya ipipilit sa isang relasyon. Chairman De La Vega, sinabi ko na sa iyo dati, hindi ko ipipilit ang anak ko sa taong hindi niya gusto. Hindi ako gagawa ng arranged marriage. Oo, alam kong mahal na mahal mo ang anak mo, pero sa kasalukuyan, wala na tayong Santos Group ay wala nang ibang paraan. Chairman De La Vega, ayusin mo ang pagkikita natin sa pamilyang Fang. Sige, aayusin ko kagad. Maligayang bati, host. Tapos na ang mission. Nandito na. Maligayang bati, nakatanggap ka ng 5 piraso ng gamot na pampalakas. Gamot na pampalakas? Ano naman ang gagawin ko dyan? Sistema. Mas mabuti pang bigyan mo na lang ako ng pera. Bea, kain na. Halika. Paolo, halika. Salamat po, tita. Ma, si Paolo naman ay hindi baboy. Kaya niyang kumuha ng sarili niya. Hindi mo kailangang... Dahan-dahan lang sa pagkain. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo. Eh kasi naman, napakasarap ng luto ni tita. Mas magaling talagang magsalita si Paolo. Oo nga pala. Sabi sa akin ni Bea, kakasimula pa lang ninyong dalawa. Nandito na. Ang pagtatanong ng magulang. Ma, hindi ba pwedeng pagkatapos kumain bago ka magtanong? Nagtatanong lang naman ako. Anong problema? Iniingatan mo na pala ang boyfriend mo? Tita, bagamat kakasimula pa lang naming dalawa ni Bea. Pero matagal na talaga kaming magkakilala. Magkaklase na kami noong elementarya. Kaya yung mga nangyari noon, naalala pa ni Paolo. Sana hindi ko Hindi yang. Di kayo matawa, Tita Maria. Noong high school pa lang ako, tumatibok na ang puso ko para kay Bea. Pero noong mga panahong iyon, hindi rin kami mayaman. At wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya. Kaya nagsikap ako ng husto para makasabay kay Bea at makapasok sa parehong universidad. Kaya, dahil sa kin kaya... Shaolin, kanina nang dumating ka, yung kotse na dala mo? Iyo, diba? Mukhang na ngayon maayos naman ang estado nyo.
Bakit mo naman tinatanong yan? Ganito kasi, Shaolin. Ako, bilang ina, hindi naman ako masyadong istrikto. Sa aming pamilya, hindi namin kailangan na pantay ang estado sa buhay. Pero may isang bagay na gusto naming lahat. Ang mabuhay si Bea ng masaya at puno ng ginhawa. Ang sapat na kakayahan sa material ang pinakabatayang kailangan para doon. Kaya medyo marami akong tanong. Sana'y huwag kang magdalawang isip. Ganyan talaga ang pagmamahal ng magulang. Napakabuti na ni Tita Maria. Hindi hinahanap ang pantay na estado. Mas mabuti na siya kaysa sa 80% ng mga magulang. Huwag po kayong mag-alala, Tita. Maayos naman ang kalagayan ko ngayon. Kahit na kung ano man ang gusto ni Bea. Ang nais niya, kaya kong bilhin. Siyempre, ang pinakamahalaga, ituturing ko siyang isang kayamanan. Sa sinabi mo, nakakapanatag na yan sa akin, Hija. Yung tito mo medyo stricto minsan kay Bea, pero mahal na mahal niya yan. Basta totoo ang pagmamahal at pagmamahal mo sa kanya, naniniwala akong si tito ay sang-ayon din para maging kayo. Salamat, Tita. Walang anuman. Dalaw-dalaw ka lang dito sa bahay. Sige, Tita. Gagawin ko yan. Sige, kain na tayo. Kain na. Hoy, Lausu! Sa wakas, nakilala na rin kita ng personal. Ang hirap mong ma-schedule, kaya si Chairman De La Vega ang nag-ayos ng meeting natin. Napakahirap talaga. Sobra naman ang pagiging magalang mo, Mr. Fang. Ang pagpunta ko rito ay may hihilingin din sana ako sa'yo. Nabanggit na sa akin ni Chairman De La Vega. Yung hingi mong 10 bilyon, maliit na bagay lang yan. Pag-usapan natin mamaya. Ipapakilala ko muna sa'yo. Ang walang kwentang anak kong ito. Magandang gabi po, Sir Santos. Ang galing at gwapo ng anak mo, Mr. Fang. Anong gwapo-gwapo? Dapat mapasaayon pa yan sa biyenan niyang hinahangaan. Tita, medyo late na. Hindi na ako mag-aabala pa. Sige, sige. Sana madalas ka pang bumalik. Bea, samahan mo si Ryan sa labas. Sige. Nandyan ka na. Ilan ba ang nainom mo? Ang lakas ng amoy ng alak. Nasaan si Bea? Sinamahan muna niya pa uwi ang boyfriend niya. Anong sinabi mo? Boyfriend? Kailan nagka-boyfriend si Bea? Nitong mga nakaraang araw lang. Sinabi ko na sa'yo dati. Ikaw mismo ang nagsabi. Abala talaga ang kumpanya nitong mga panahon. Itabi muna natin ang mga bagay na ito. Ako naman, naisip ko lang, suriin muna natin si Bea. Hoy, Muñoz! Hindi kita itatago. 1 bilyong piso, walang problema. Pero may kondisyon. Ang anak mong babae, kailangang magpakasal sa anak kong si Marco. Hindi ka na bata, Muñoz. Dapat alam mo na. Walang libreng tanghalian sa mundo kung hindi tayo magkakamag-anak. Bakit ko ibibigay sa iyo ang 1 bilyon? Ano sa palagay mo? Nakita ko ang batang si Lynn. Sa tingin ko, ayos siya. At bata pa pero may kakayahan. Ano ba ang assumption ano ba ang expression mo? Sinabi sa akin ng pamilya ni Marco, maaring malutas ang problema sa pondo ng kumpanya, pero may kondisyon. Kailangang magpakasal si Bea kay Marco. Ano ba ang sinasabi mo? Paano mo nagawa ang ganitong bagay na arranged marriage? Naalala ko, dati ay pinakatutol ka sa ganitong bagay. Ay wala akong magawa. Ang pamilya Muñoz nitong mga taon ay umabot na sa limitasyon. Ang proyektong Linway ay ang huling pagkakataon ng pamilya Muñoz. Inisip ko, si Marco ay hindi rin masama. Pwedeng subukan muna. Nakikita ko ang relasyon ng anak kong si Bea at ni Lynn. Napakaganda. Sa tingin ko kung sasabihin mo sa kanya, siguradong magagalit siya sa'yo. Sige na, huwag mo na lang siyang guluhin. Kumusta ang performance ko kanina? Sakto lang. Kung hindi dahil sa malawak ang karanasan ng nanay ko, ikaw lang nakakain ka ng 3 mangkok ng kanin. Baka matakot ang nanay ko eh. Abemagimana mo. Ginawa ko lang naman yun para ipakita na masarap ang luto ni Tita. Sige? Alam ko na. Kanina ko nakita dumaan ang kotse ng tatay ko. Kailangan ko na ring umuwi. Sakto para malaman ko kung ano ang sasabihin ng nanay ko sa kanya. Sige. Kung gayon, General, ikaw muna ang magsiyasat.
Uuwi muna ako at magpapahinga. Ang kulit-kulit mo talaga. Aalis na ako. Mag-text kapag uwi mo. Sige, paalam. Nitong mga nakaraang araw, puro sistema task ang ginawa ko. Kaya hindi ako nakauwi para dumalaw kay tatay at nanay. Hello, nanay. Anak, pwede ka bang pumunta sa ospital? Nanay, ano nga nangyari? Si tatay mo. May nangyari sa tatay mo. Nasaan si tatay? Saang ospital? Nasa pambansang ospital. Nandyan na ako sa loob ng 10 minuto. Nanay, bakit kayo nandito ni tatay? Sabi ng doktor, problema sa puso ng tatay mo ngayon. Kailangan munang makumpleto ang 200,000 piso para sa operasyon bago siya ma-schedule para sa check-up at operasyon. Pero hindi naman dapat dito sa pasilyo. Ano ba yung ingay nyo? Akala nyo ba bahay nyo ang ospital? Huwag na kayong magreklamo na nandito kayo sa pasilyo. Dapat nga magpasalamat kayo. Ni pang hospitalization fee nga, hindi nyo mabayaran, magpapagamot pa kayo. Nanay, alam kong hindi kalakihan ang pera natin. Pero hindi naman siguro ganoon na hindi natin mababayaran ang hospitalization at operation fee. Sabi ng tatay mo, yung ipon natin para sa kasal mo at pag-aasawa. Kahit mamatay siya, hindi gagamitin ang perang yon. Ano? Talagang napakabait na anak. Hinampas mo ako? Mula nang pumasok ako, daldal ka ng daldal. Akala mo ba mabait akong tao? Ngayon, nakasalalay sa sakit ng tatay mo kung magagamot pa ba? Shauran, ano bang ginagawa mo? Desisyon namin ito ng tatay mo. Huwag kang magagalit, ha? Alam kong ang pera ni na mama at papa. 1 sentimong ipon yan. Pero hindi ko inakala na ang inipon nila, ayaw nilang gastusin kahit piso. Itinatabi lahat para sa kasal ko. Ma, huwag kang mag-alala. Kumikita na ng pera ang anak mo ngayon. Mabuti lang si papa. Inaasahan ko pa kayong mag-alaga ng magiging anak ko. Sinong nagkakagulo sa ospital namin? Siya yon. Aba, magkakagulo ka sa ospital namin, itapon nyo silang 3 sa labas. Ngayon, sino mang makakalapit sa magulang ko, sinisiguro ko. Gagawin ko siyang miserable. Nakakatawa ka talaga. Ni pang hospital nga hindi nyo mabayaran, nanggagaya pa kayo ng pananakot. Gusto ko nga makita kung paano nyo kami gagawing miserable. Tiangge, huwag mo nang pansinin. Itapon nyo na sila kaagad. Kung mananatili sila dito, makakaabala sa ospital. Sige, tumigil kayong lahat! Nandito na po kayo, Dr. Mendoza. Tangina mo, bulag ka ba? Umalis ka nga dyan! Dr. Mendoza, ako po. Sir Reyes, paumanhin po. Na-late ako. Pambansang ospital. Naalala ko, hindi ba't sa ilalim yun ng Mido Group? Leo, hanapin mo para sa akin ang presidente ng pambansang ospital. May nangyari sa tatay ko, kailangan niyang maoperahan. Oo, papunta na ako roon ngayon. Paumanhin po, Sir Reyes. Hindi ko po alam na ang tatay ninyo ang pumunta sa ospital namin. Huwag mo na yung mga yan. Ayusin nyo, yun ang paggamot sa kanya, agad. Bilis, bilis! Paolo! Anong tawag sa'yo kanina? Ma, mayaman na ang anak mo ngayon. Sa ilalim ko, marami akong pinamumunuan. Pagkatapos ng operasyon ni tatay, sasamahan ko kayo sa lungsod. Oo nga pala, meron akong isang bahay sa Linjiang. Pagdating ng panahon, doon na kayo titira. Huwag kang mag-alala. Si Tatay Ricardo malakas ang loob niyan. Siguradong magiging maayos ang lahat. Doktor, kumusta na po si tatay? Sir Reyes, ang kalagayan ni Tatay Ricardo. Wala namang malubha, pero Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Walang dapat ikahiya kay Sir Reyes o itago pa. may problema sa puso si Tatay Ricardo. Matagal na itong sakit niya kahit wala pang masamang epekto ngayon. Pero malaki ang posibilidad na maaaring bumalik ito anumang oras. Ano? May paraan ba para magamot ito ng tuluyan? Hindi problema ang pera. Sir Reyes,
Sa kasalukuyang teknolohiyang medikal, mahirap gawin yon. Pero maaari naman kayong bumili ng mga supplements or katulad para kay Tatay Ricardo, baka sakaling makapagpalakas ng puso at mapabuti ang sakit sa puso. Supplements, ibinigay ng sistema. Malakas na gamot na pampalakas ng katawan. Hindi ko alam kung maganda ba ito. Mukhang epektibo naman. Tay, inumin ninyo ito. Ano pong pakiramdam ninyo? Ano ba itong ibinigay mo sa akin? Mainit-init ang pakiramdam ko pagkatapos. Parang gumaling na ako, no? Pwede na akong umalis sa ospital. Pwede ka nang umuwi. Wak! Dito ka muna sa ospital magpahinga ng husto. Kapag sinabi ng doktor na okay ka na, saka ka umuwi. Ako at ang nanay mo, paulit-ulit naming sinasabi na wag niyang sasabihin sa'yo. Akala ko hindi niya sasabihin, pero sinabi rin pala. Tay, anong oras na? Kung may mangyari man sa'yo, paano na kami ni nanay? Ang ganda ng kwarto rito. Ang mahal nito siguro, ano? Huwag mo nang isipin ang pera. Wala man akong iba. Iba ngayon. Pera lang ang marami ako. Napag-usapan na namin ni nanay. Paglabas mo rito, isasama ka namin para tumira sa lungsod. Hoy, Ricardo. Matagumpay na ang anak natin. Hindi na tayo maghihirap. Nakita mo ba yung mga malalaking negosyante kanina? Pat, yung director ng ospital, tinatawag na, Sir, ang anak natin. Sige. Alam ko namang magiging matagumpay ang anak ko. Yung gamot na pampalakas na ito, ang galing ng epekto. May 4 pa akong natitira. Bibigyan ko si nanay ng isa at si Bea ng isa. Para alagaan din nila ang kanilang katawan. Anong sinabi mo? Hindi pa kita hiningan ng pabor. Nak! Ngayon, Tatay, hindi mo ba sinasabi na kinamumuhian mo ang pag-aayos ng kasal? Bakit ka naging taong kinamumuhian mo? ako, Alam kong para sa Santos Corporation ito, pero wala akong pakialam sa Santos. Gusto ko lang makasama ang taong pinakagusto ko. naintindihan ko na. Paolo, bakit ka nandito? May dala akong konting gamit. Nauwi na ba si Tito? Ayos, mabuti naman. Pakikuha mo si Tita. Ano ang gagawin mo? Magtiwala ka sa akin. Sige, pasok ka muna. Binabati kita. Nag-trigger ang sistema ng isang gawain. Tulungan si Sir Santos na makuha ang panlabas na proyekto. Makakatanggap ka ng gantimpala mula sa sistema. Akala ko dati, ang sistema ay nagtitrigger lang ng mga gawain tungkol kay Bea. Pero ngayon, mukhang lahat ng gawain na may kinalaman kay Bea ay pwedeng matrigger. Pero ano ba yung panlabas na proyekto? Ito ba ang boyfriend ni Bea? Parang pamilyar ang mukha niya. May kailangan kang kay Bea? Sa totoo lang, kayong mag-anak ang hinahanap ko. Sa isang pagkakataon, nakakuha ako ng mga health supplement para sa inyong mag-asawa, para sa kalusugan ninyo. Health supplement? Ito ba'y galing lang sa mga advertisement or balita tapos binili mo ng basta-basta? Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Sir Santos, subok ko na ito. Subukan niyo po isa lang. Hindi na ako. Ang bango ng gamot. Parang sa pag-amoy pa lang gumaan na ang pakiramdam ko. Baka talagang maganda ito. Ang gamot na ito, napakahalaga. Malaking halaga ang ginastos ko dito. Sabi nila, nakakatulong ito na magpabuti sa ilang aspeto. Itong batang ito, bakit parang hindi seryoso? Hindi ako magpapaloko. Titingnan ko nga kung ang bagay na ito mo ay talagang ganoon ka-epektibo. Bakit parang nararamdaman ko na may mainit na dumadaloy sa katawan ko? Sandali. Parang kaya ko na naman. Ang galing talaga ng produkto ng sistema. Sir Santos, may problema po ba kayo kamakailan sa proyekto sa labas ng lungsod? Paano mo nalaman?
Huwag niyo ko nang isipin, Sir Santos, kung paano ko nalaman. Baka sakali na matulungan ko kayo. Nalaman mo kay Bea, di ba? Pero yung proyekto sa Linway, malaking halaga ng pondo ang kailangan. Kaya, hindi lang ikaw, isang binata. 10 bilyon lang pala? Akala ko pa naman 100 bilyon na malaking proyekto. 10 bilyon? Ayusin ko na para kay Tito Daniel. Paano ito nangyari? Ano ang gusto mo? Pwede kitang bigyan ng pera. At saka wala akong hihingin. Bakit? Dahil girlfriend ko si Bea. At ikaw naman ang ama ni Bea. Yun lang. Bea? Alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Bakit mo hinayaang si Paulo ang makipag-usap sa kanya ng mag-isa? Paano kung silang dalawa ay mag-away? Pinapatawag ka ni Paulo. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Nakalimutan ko na to. Tatay, Paulo, anong nangyayari? Nandito na kayo. Ito, mula sa manugang. Bitamina na ipinadala niya. Mabisa talaga. Tayo, isa't isa, kainin natin to. Manugang. Nanay, siya pa ba to si tatay? Ang galing talaga ni Paulo. Tita, Bea. Wala namang problema. Alis na muna ako. Sige. Bea, di ba dapat ihatid mo si Paulo? Nabalisa ka ba? Anong sinasabi mo? Subukan mo. Ito yung... Sasabihin ko sa'yo hindi ko inakalang ganito ang epekto ng gamot na ito. Ang ganda pala ng resulta. Pakiramdam ko ngayon mas bata na ako, 20 taon. Sa tingin ko itong isang pirasong gamot na ito walang milyon-milyon imposibleng mabili. Ibig sabihin ba, tinanggap mo na si Paulo? Yung proyekto sa labas, si Paulo na ayos na para sa akin. Talaga? Mahigit 1 bilyon yung kakulangan sa pondo Si Paulo binigyan ako ng 2 bilyon. Sabi pa niya kulang pa. Humingi pa ulit ako sa kanya. Baka hindi mo alam. Itong 2 bilyon, maliit na halaga lang yan sa bank account ni Paulo. Naku po, yung anak nating babae. Nakakita ng kayamanan ang anak natin. Kumain ka na. Pagkatapos kumain, umakyat na tayo sa kwarto. Kumain ka na. Tara na, tara na. Paulo, paano mo nagawa? Sa tingin ko, mabait naman si Tito Hindi naman siya katakot-takot tulad ng iniisip mo. Pero, Di ba sinabi ko na sa'yo noon pa? Ikaw ngayon ang girlfriend ko. Anumang problema na hindi mo masolusyonan, ako ang bahala. Dahil ako ang pinakamalaki, ang pinakamainit na daungan mo. Sige na, umuwi na tayo. Balita ko sa school sa isang araw magkakaroon ng palaro. sasali ka ba? Siyempre, Ako susuportahan kita, mag-cheer ako para sa'yo. pakiramdam ko ngayon, isang suntok ko lang, kayang pumatay ng baka. Sa palaro, anong event kaya ang dapat kong salihan? Mga estudyante, sa palarong ito sana'y lahat kayo ay masigasig na lumahok at magpatala. PE Monitor, pagkatapos ng klase siguraduhing maayos ang talaan. Tapos na ang klase. Paulo, napag-isipan mo na ba kung saan ka lalahok? Wala talaga akong maisip kung ano ang dapat kong ipatala. Pero sa pakiramdam ko, kahit saan ako sumali, ako ang mananalo. Paulo, huwag ka nang magyabang. Aminado ako, may pera ka nga. Pero ito ay palaro. Ang labanan dito ay lakas at husay ng katawan. Bea, bakit parang may nakakairitang langaw sa loob ng ating silid-aralan? Ako? Oo nga, nakakainis talaga. Bagong misyon. Lumahok sa palaro at makatanggap ng suporta mula kay Bea. Kapag natapos, makakakuha ng gantimpala. Alam ko na. Sinadya kong hindi agad magpatala para hintayin ito. Benny, pwede bang tulungan mo akong magpatala? Sige, anong event ang gusto mong salihan? Lahat ng event. Anong sinabi mo? Hindi ba pwedeng lahat? Pwede naman, pero may ilang event na sabay-sabay ang simula. Ganito na lang, aayusin ko ang schedule para hindi magsabay. Pero kung ganito, mahigit 10 event ang lalahukan mo. Walang problema.
Pero usap muna tayo. Kung lahat ito ang ipapatala mo, kailangan mong lahat itong salihan. Sige, Ang dami mong ipinapatala, kakayanin ba ng katawan mo? syempre, walang problema. Dapat mong paniwalaan ang lalaki mo. Ang galing mo talaga. Sige. Paolo, tingnan natin kung hanggang kailan ka makangiti. Paolo. Kaya mo yaman. Paolo, hindi naman siguro sa paligsahan ng paaralan po may maglalaban ka pa para sa ranking? May problema ba? Ang taranta nitong batang to. Ang galing ng batang to yung paligsahan na to kahit sabihing lahat ng estudyante ay sasali. Pero sa totoo lang, para lang yan sa amin na mga atleta. Para mag-break ng record. At kayong mga tulad ninyo, taliwas sa bulaklak, kayo'y mga dahon lamang na pang dekorasyon. Nayayapakan lang namin sa ilalim ng aming mga paa. Daniel, parang langaw ka ba? Isang araw na hindi mo ako inis, mamamatay ka ba? Hoy, ikaw. Ganito, taya tayo. Kung ako ang mananalo mamaya, kayong dalawa ay aalis sa pangkat palakasan ng paaralan. Eh kung matalo ka? Yung kotse ko, nakita nyo na yun, di ba? Kung matalo ako mamaya, yung kotse na yun ay mapapasa inyo na. Totoo ba yan? Totoo talaga yan. Magandang ideya yan. Sige. Sasabak kami sa pustahan mo. Talagang tanga si Paolo. Nakikipagkarera pa sa mga atleta ng paaralan. Sa sprint, di ba gusto mong magyabang sa paaralan gamit yung kotse mong mabilis? Tingnan natin kung mawala na yung kotse mo. Paano ka pa magyayabang? Mga kuya, pinaghirapan ko to para sa inyo. Isang pagkakataon. Kapag nakuha na natin yung kotse, Huwag kang mag-alala, Daniel. hindi ka mawawalan. Hintayin mo lang. Handa na ang mga kalahok sa inyong mga lugar. Itong batang to. Naka-jogging pants lang. Wala man lang spikes. Gusto pa kaming talunin. Nakakatawa talaga. Hoy, sandali. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang bilis ng kidlat. Sige. Handa. Ayos, ang bilis. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Ang bilis tumakbo ni Paolo. Kaya mo yan, Paolo. Kaya mo yan. Wow. Paolo. 100 metro, 9.88 segundo. Paano ito nangyari? Pwede na itong magrepresenta sa pambansang koponan. Ang binigay na pisikal na kakayahan ng sistema, iba talaga. Kung hindi lang ako nagpigil, maaari kong talunin ang world record. Mukhang kailangan kong mag-ingat mamaya. Kung hindi, sobrang nakakagulat na. Mr. Reyes, interesado ka bang sumali sa city team? Pwede rin sa national team. Pwede kitang tulungan. Hindi na po, coach. Hindi ako masyadong interesado. Salamat po. Kayong dalawa, naaalala nyo pa ang ating usapan, di ba? Kuya, hindi ba't pinagbigyan nyo si Paolo? Paano siya? Gago ka. 98.8 segundo to. Ikaw ang nangudyok sa amin na makipagpustahan sa ganitong halimaw. Anong balak mo? Baka naman uminom siya ng pampalakas. Ako, baka uminom ng pampalakas para sa 10.8 segundo. Pero para sa 988, subukan mong uminom. Paolo. Kumusta? Hindi ka niloko ng boyfriend mo. Di ba? Paolo, ang galing mo talaga. 9.88 segundo. Pwede ka nang sumali sa national team. Dapat pala nagpasa ako ng mas maraming entry para sa'yo, para sa athletics, short distance running. Pero baka wala ka ng oras para uminom ng tubig. Dahil ang shot put competition ay magsisimula na. Aalis na ako. Good luck. Paolo, kuneho ka ba gago? Ang bilis mo tumakbo. Pero dahil nagpasa ka para sa shot put, naghahanap ka lang ng gulo. Kuya Jose, ikaw na ang bahala mamaya. Huwag kang mag-alala. Ako ang may hawak ng school record para sa shot put. Oo, kahit sino pa ang dumating, wala siyang magagawa. Tara na. Paolo, swerteng-swerte ka.
natalo mo lang ng sapalaran, yung dalawa sa pangkat palakasan ng paaralan. Pero, Kuya Jose, ang hari ng shot put sa buong paaralan namin, imposibleng matalo mo siya. Kung gusto mong magpapayat, tumingin ka sa salamin. Ano ibig mong sabihin? Ang pangit ng nakiti mo, nakakasuka. Ako, Sa tingin ko, wala ka ring kang gana kumain. Ikaw si Kuya Jose, di ba? Ano? Gusto mo ba magpustahan din tayo? Anong gusto mong ipusta? Sa shot put na lang. Kung ako ang manalo, suntukin mo siya para sa akin. Kung ako ang matalo, bibilhan kita ng 10,000 pakete ng chips. hoy, Totoo ba yan? Siyempre, hindi Kuya Jose, ako. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hawakan mo. Siyempre, naniniwala ako. Mabuti naman. .98 Metro, estudyante Jose Ramos, binasag niya ang kanyang personal na pinakamahusay na record at sabay na binasag din ang record ng mga estudyante sa buong bansa. Mabuti naman, palagi namang matatag ang performance ni Kuya Jose. 1998 Metro, record ng bansa, walang kwenta. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. malakas nga talaga siya. Pero, hindi ko alam kung ano ang epekto ng pagpapalakas ng sistema sa katawan ko. Bakit ang gaan nito? Parang ang dali-dali na ihagis ito ng 30 o 40 metro nang walang problema. Hay, walang kwenta talaga. Hindi kaya. Bumaba ka na lang. Guro, paano kung aksidente kong matamaan ang kaklase ko? Basta diretso ang paghagis mo, hindi mo matatamaan ang mga kaklase. Ang haba ng palaruan natin ay 25 metro. Kahit pa world champion ang dumating, hindi niya maihahagis ng lampas dyan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Direktang distansya. Lampas na sa 25 metro. Halimaw ba itong batang ito? Kuya Jose. Naalala mo pa ba ang pustahan natin? Pare, huwag kang mag-alala. Hindi ako yung klaseng tao na hindi tumutupad sa pangako. Sa tingin ko, kawawa naman si Daniel ngayon. Pag gumaling na siya, siguradong bugbugin ko siya para sa'yo. Sige. Paolo. Bilisan mo. Magsisimula na ang high jump competition. Oo na. Hindi. Itong batang ito, lahat ng paligsahan ay sinalihan niya. Ginagawa niya ito para walang maiwan sa iba. Naku, Na-break na naman ang record. Paulo, uminom ka ng tubig. Salamat. Tara na. Sige, alis na. Tao ba talaga to? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Oy, ano bang sinasabi mo, Pogi? Parang hindi ko masyadong maintindihan eh. Tama na. Mga matatanda na tayong lahat. Huwag ka nang magkunwaring hindi alam ang totoo. Rachel Sison. Professional na kabit. Ikaw yun, di ba? Kailan ba ako nagkamali? Masyado kang agresibo. Tama na. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras sa'yo. Mag-usap na tayo. Sino ang nag-utos sa'yo? Pogi, dapat alam mo na yon. Sa trabaho naming ito, hindi kami nagsusumbong. 500,000. Ano? Bibigyan kita ng 500,000 piso. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Daniel Lim. Kaklase mo siya. Si Daniel Lim ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Nasaan na yung sinasabi mong etika sa trabaho? Ganun lang kadali. Siyempre naman, inutusan ako ni Daniel Lim na akitin ka. 20,000 lang ang binigay niya sa akin. Ikaw, 500,000 na ang ibibigay mo. Anong etika pa ang pag-uusapan? Pogi, dagdagan mo pa ng 5,000. Ngayong gabi, susunod na ako sa'yo. Hoy, sandali. Hindi na kailangan yon. Ganito na lang.
Dagdagan ko pa ng 10,000. Tulungan mo ako. Hoy, Lin, maghintay ka lang. Mamaya gagawin kong mawalan ka ng dangal. Hoy, Lin. Hindi mo na kailangang ihatid ni Bea. Huwag na gabi na masyado. Papatayuan ko na lang ng driver mamaya. Sige. Kung ihatid ako ni Bea, hindi ako mapapanatag na mag-isa siyang uuwi. Sige, ganun na lang. Hindi na ako magpapakipot, Tito. Sa mga susunod, ituring mo na lang na parang sarili mong bahay ito. Pumunta ka lang kung kailan mo gusto. Sige. Olin, ikaw kailan ka ba magiging available? Para sabihin sa mga magulang mo para magkita-kita ang ating mga pamilya. Oo nga. Para maayos na ang kasal ninyo. Naku, Ma. Hindi pa nga kami graduate sa kolehiyo. Okay lang, pwede naman kayong magpakasal muna. Tapos, pag graduate na, saka ang kasal, ano sa tingin mo? Oo, tama. Tita, ang bagay na ito, susundin ko ang gusto ninyo. Pag uwi ko, sasabihin ko sa mga magulang ko. Kung sakto, sa mga susunod na araw, plano kong dalhin sila sa isang riverfront house sa Linjiang Kaya. Para sa hinaharap, ang ating dalawang pamilya ay madaling magkita-kita at magkadikit. Mabuti decision na ito. Ayoko na hindi ko kayo papansinin. Oy, gwapo. Ang swerte naman. Nagkita ulit tayo. Ang tagal kong pinakagat ng mga lamok dito. Siyempre, swerte. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Tara, Tara. Shaolin. Ngayon dapat marami kang inumin kasama ko. Tito Su, may magandang balita ba? Sa totoo lang, may plano ako ng isa pang proyekto. Ang kabuang pondo ay 1.1 billion. Noon ang kakulangan ay 1 billion. Kaya humiram ako ng pera sa iba. 1 billion lahat ang hiniram. Pero ngayon biglang may kumpanyang galing sa labas ng probinsya na muntik nang makuha ang proyektong ito. Buti na lang at nandyan ka. Ang dagdag na 1 billion na ibinigay mo kaya ako nakaligtas ng walang kapahamakan. At nakuha ang proyektong ito sa labas ng Lin. Oo, dapat magpasalamat kay Shaolin. Pero Shaolin, anong masasabi mo? Sa murang edad mo, ang laking pera saan galing? Anak, sabihin ko sa'yo, huwag nating gawin ang mga illegal na bagay. About this. Huwag kayong mag-alala. Ang pera ko, lahat ay maliwanag ang pinagmulan. Sakto, nandito rin si Bea na ngayon. Kaya, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ngayon, ako ay ang Medo Group ang pinakamalaking shareholder. May hawak ako ng Medo Group 60% ng shares. Ano? Medo Group? Iyan ang pinakamalaking konglomerado sa ating probinsya. Ang market value ay daang bilyon. Ikaw ang pinakamalaking shareholder. Kung gayon, hindi ba ikaw ay... Galing lang ito sa reward ng sistema kamakailan. Walang kasangkot na pera. Kung hindi bababa sa trilyon ang halaga ko. Totoo ngang ang mga bayani ay mula sa kabataan. Noong ako ay nasa edad mo, nagsisimula pa lang sa negosyo. Tito Su, huwag mong sabihin yan. Ang akin ay kay Bea. At ikaw ang ama ni Bea. Kung gayon, hindi ba ito katumbas ng ang akin ay sa'yo rin? Mabuti anak, tara. Tagay. Tara. Tara. Paolo, ang galing mo ngayon ah. Nabasag mo ang lahat ng sports records sa school at nakakuha ka pa ng 11 gold medals para sa klase. Paano ka ba naging ganito kagaling? May hindi ka pa ba kayang gawin? Sa totoo lang, ang sistema ang magaling. Hindi ako. Sabi ni Mama, imbitahin ka raw para kumain sa amin mamaya. Kahapon lang gabi, di ba? Oo, kasi naman may isang tao na nahikayat ang tatay ko. Kanina nung papasok ako sa school, paulit-ulit kang binabanggit ni Papa. Maaga siyang gumising ngayon. Maagang maaga? Hindi kaya buong gabi siyang naghanda? Anong sinabi mo? Wala lang. Sunduin na kita. Hintayin mo ako. Sige. Hoy, Pogi. Sino ka? Pogi. Ano ba yan? Sino ba naman ang kilala ng isang katulad ko? Sa una, di ba parang awkward, pero sa pangalawa, magiging close na tayo. Gusto mo ba akong ligawan? Pwede rin ganun. Hoy, wala akong interes sa'yo. May girlfriend ako. Hoy, Pogi, kilalanin naman natin ang isa't isa.
Interesting. Pero, sa mundong ito, wala bang lalaking hindi nagloloko? Hindi ako naniniwala na hindi ko mahuhuli ang isang college guy na tulad mo. Paolo, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Papatayin kita. Ikaw, bakit ka nagkaganyan? Buti na lang dumating ka. Yung sinabi ko sa'yo dati, napag-isipan mo na ba? Sa itsura mo, naayos ka na naman ng sinasabi mong, yon, no? Wala kang pakialam dyan. Ang tanong ko lang, gagawin mo? O hindi? Pwede naman. Pero, dagdagan mo ang bayad. Ayokong maging katulad mo. Sige. Pero dapat mas malupit. Ayokong bigyan ng pagkakataong bumangon yon. Kahit yung mga batikan na boss, kaya ko. Isang estudyante lang yan. Sige na. Ang bayad, ipadala mo sa account ko. Paolo, pagkatapos ng araw na ito, mawawala na sa'yo si Bea ng tuluyan.